Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Sabayan niyo ako sa panalangin number 3. Jesus never misrepresented His product. Leadership number 3 po tayo, prayer. Ito po, galing kay Dr. Mike Murdock sa libro niyang The 58 Leadership Secrets of Our Lord Jesus Christ. Classic book po yan. Kung talagang ikaw ay seryosong lumago, nagnanais lumago ng todo-todo sa spiritual, I highly recommend na basahin itong The 58 Leadership Secrets of Our Lord Jesus Christ. Tinalakay po yan sa Spotify natin. I-search lang po ang inyong pangalan ng inyong kapanalig, Nico Cruz or Nick Cruz. Makikita niyo po yan. Ito po ang dasal. Father, I ask you to help me develop and maintain a standard of truth and integrity. Strengthen me as I strive to be more like Jesus, sincere, honest, and trustworthy. Thank you that you will uphold me as I reach for your standards. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Salamat po mga kapanalig. Great is thy faithfulness. Psalms. Nasa Psalms chapter 4 verse 7 po. It says, you have put gladness in my heart. Dalawang quote for today. Galing sa Great is thy faithfulness, mga kapanalig ko. Ito po. Now, none but Christ can satisfy. Now, none, wala, but Christ can satisfy. None other name for me. There's love and life and lasting joy. Lord Jesus, found in thee. Ito po ang quote na isa pa. To know lasting happiness, we must get to know Jesus. Sabayan niyo ako mga kapanalig. Napaka-powerful po ito. Repetition is the mother of skills. Active participation dramatically affects our success conscious. Ito po. To know lasting happiness, we must get to know Jesus. Quote galing kay John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible, page 791. It says, discipline your thoughts to remain steadfast. Steadfast ay matatag in what you know is right. And then, galing kay Kuya Romy de Vera Cruz from Father Jerry Orbos, 3 investment guides in our life. Napakahalagang 3 po ito na investment para tayo ay magabayan. Number 1, invest your time in God. Number 2, invest your time to people. Number 3, invest your time for love. And then yung panghuling dinagdag na quote ni Father Jerry Orbos, invest them all and you will never regret it. Ulitin natin, invest them all and you will never regret it. Pabori sa Panginoon. Isa sa tinulakay natin kahapon sa episode 100, ngayon ay episode 101 na po tayo. 100 days na po tayo magkasama. Dito sa libro ni Sarah Young, Mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Gusto kong talakayin uli natin at idiin itong about leadership galing kay John C. Maxwell. Leadership success without spiritual success
equals failure. Ulitin natin ng sabay-sabay. Leadership success without spiritual success equals failure. Tanong ni Lord Jesus Christ, what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Nasusulat po yan sa Mark chapter 8 verse 36. Put another way, sabi ni John C. Maxwell, professional wealth minus personal health yields bankruptcy. Organizational power is only temporary. Personal power with God lasts. Long-lasting po ang power nagaling sa Panginoon. Lalo na to power to love, power to forgive, power na maging empathetic. At ang pangatlong tatalakayin natin sa karunungan, anim na karunungan po, Bible verse Tagalog. Nakadalawang pito na po tayo. Ito po ay pangatlong segment natin. At nasa 1 Corinto chapter 12 verse 8. 1 Corinto 12 verse 8. It says, sapagkat isa sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Exodus chapter 35 verse 35, it says, sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat na sari-saring gawa ng taga-ukit at taga-katha at ng mambuborda sa kayong bughaw at sa kulay ubi, sa pula at sa lino, at ng manghahabi ng mga gumagawa ng anumang gawain at ng mga kumakatha ng mainam na gawa. Job chapter 9 verse 4, it says, siya ay pantas sa puso at may kaya sa kalakasan. Sinong nagmamatigas laban sa kanya ay gumiginhawa. Isa pang Job chapter 28 verse 28, it says, at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Another Job chapter 12 verse 9, sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumagawa nito? At ang panghuli, panganim po, Exodus chapter 31 verse 3, at ang aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Dumako tayo sa binahagi ni Kuya Romy de Vera Cruz, ang ating magiting, very loyal kay Lord Jesus Christ itong ating Kuya Romy de Vera Cruz ay ito po galing kay Reverend Lorenzo Small na ibinahagi ni Kuya Romy. Ito po, our Lord has given each of us exactly what we need in order to pursue and fulfill the call to faithful stewardship. Ulitin natin ng sabay-sabay mga kapanalig. Napaka-powerful po kasi. Our Lord has given each of us exactly what we need in order to pursue and fulfill the call to faithful stewardship. Galing kay Bishop Roderick Pabilio po, TV Maria Philippines. Salamat o Diyos sa paalala ng pagdating ninyo
Sana ang pananabik namin sa inyo ay makatulong sa amin na palaging maging handa. Galing kay Sister Cecil. God's love is enough. Napakaganda po ito. Ito po. When I fall, He catches me. When I am sad, He holds me. When I cry, He wipes my tears. When I am broken, He puts me back together. Thank you, God, for always loving me. Galing naman po kay Bishop Johnny Maralit. Ito po, TV Maria Today. Sabi niya, whatever grace that we have, if it is gross, kung lumalago, it becomes fruitful and grace to others. Ay, totoo po ito. Papuri sa Panginoon. Salamat po, Bishop Johnny Maralit. Taga Batangas po si beloved Bishop Johnny. Sabi niya, ulitin natin, mga kapanalig. Whatever grace, grasya, that we have, if it grows, pag lumalago, anuman ang grasya na nasa atin, kung lumalago ito, it becomes fruitful and grace to others. Nangyayaring nagbubunga ng grasya sa ibang tao. Napakaganda pong quote ni Father Johnny Maralit. Ito na po ang episode 101. Sundan mo ako kahit saan kita dalhin. Maya-maya po, tatalakayin din natin ang the law of victory, the celebration, the rod of God, baston, the law of the inner circle, Moses needed help. Nasa Exodus pa rin tayo sa John C. Maxwell Leadership Bible. Saan hinango ni Sarah Young ang mensahe ni Lord Jesus Christ dahil Bible scriptures po ito, mga kapanalig. Nasa Psalms chapter 27 verse 13 hanggang 14. It says, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. At nasa Exodus chapter 15 verse 13, it says, ito po, you in your mercy have led forth, pasulong forth, the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation. Amen. Papuri sa Panginoon, mga kapanalig. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa libro ni Sarah Young, enjoying kapayapaan sa presensya lamang ni Lord Jesus Christ. Ito po ay Jesus Calling. Leave outcomes up to me. Leave, ito po ay pahintulot. Siyempre, ang outcomes ay kinalalabasan. Leave outcomes up to me. Follow me wherever I lead without worrying about how it will all turn out. Ulitin ko po yun. Without worrying about how it will all turn out. Sundan daw natin si Lord Jesus Christ kahit saan niya tayo dalhin na walang pag-iimbot, walang pag-aalinlangan. Dudugtungan pa natin ang pagninilay natin yan mamaya sa tulong ng Banal na Espiritu sa ating wika. Ito po ang karugtong. Think of your life as an adventure with me as your guide and companion. Live in the now.
concentrating on staying in step with me. When our path leads to a cliff, matarik po yan. Ang other translation po ay step, rock, face, cliff. Be willing to climb it with my help. When we come to a resting place, take time to be refreshed in my presence. Enjoy the rhythm of life. Live close to me. You already know the ultimate destination of your journey, your entrance into heaven. So, keep your focus on the path just before you, leaving outcomes up to me. Rhythm ay strong pattern of sounds, ang rhythm. Ang adventure po ay pakikipagsapalaran. At ang ito po ay refresh ay ito po, refresh sa Tagalog. Para magpapresko, magpalamig. Ito po ang ating pagninilay-nilay, mga kapanalig, sa episode 101. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin. Patuloy nyo akong sinasamahan. Lumago tayo pare-pareho. Yes, if we aren't growing, we are dying. Lagi natin tatandaan yan. At if we strive to thrive for God's greater glory, we can absolutely thrive with God's grace. So, ito na. Sundan mo ko kahit saan kita dalhin. Napakagandang nilayan po natin to kasi alam ni Lord Jesus Christ ang ating mga pangangailangan, ang ating problema. At kung natutuliro na tayo sa ating mga problema, sa ating mga gawain, busy, halos hindi mo na makamot ang katim mo sa likod mo at napapabayaan mo na ang kalusugan mo. Ang pagsisimula ng tagumpay ayon kay Dr. Willie Ong kaya kailangan maging health conscious ka at siyempre health conscious ka, success conscious ka rin. Kaya nga active participation, mahalaga po yan na dramatically affects our success conscious. Mga little things na nakita mo may gawain sa bahay, kailangan walisin ng sahig, vacuumin ng sahig, punasan ng dapat punasan, at iba pang mga bagay, hugasin sa sa lababo, mga plato, mga baso. Yan yung mga small things na yan na hindi na kailangan i-utos. Nalaman mo yung nakita mo yung pangangailangan at kailangan kang umaksyon. Baliwala kasing nakita mo ang pangangailangan pero hindi mo aksyonan. Kaya sabi ng kaibigan kong si Shamos Riley ng Riley Construction, kasamahan ko sa BNI, gusto ko ang mga teammate ko, sabi niya, ay hindi lang problem finder, nakita ang problema, na tinitignan, hinahanap ang problema, and then doon na ba matatapos? Ay hindi, kailangan solvein, kailangan solusyonan ng problemang yun. So mas maiging magkasama yung dalawa. Hinahanap mo ang problema, ang pangangailangan, and then umaaksyon ka sa abot ng iyong makakaya dahil mahal na mahal mo ang Panginoong Hesus. So, sundan mo ko kahit saan kita dalhin na walang pag-aalinlangan, walang pag-iimbot, na kung paano mangyayari, kung ano ang kakalabasan. Isipin mo ang buhay mo ay isang pakikipagsapalaran, anak, sa akin as your guide, as your gabay. Napakatindi ng ating gabay. Greatest possession niya tayo, mga kapanalig. At siya ay kataas-taas ng Diyos. He turned wine
He turned water into finest wine. Yan po ang isa sa naunang miracle ni Lord Jesus Christ. Bakit kaya? Na marami naman siyang pwedeng gawin na unang miracle, pero bakit nauna yung wedding sa Cana? Wedding in Cana, nung hilingin ng kanyang Mama Mary, matindi ang pananampalataya ni Mary sa kanya. Sabi pa nga niya, hindi ko pa oras, ina. Pero sabi ni Mary sa mga utusan doon sa kasalan ay sundin niyo ang lahat ng ipagagawa sa inyo. Doon napakilos si Lord Jesus Christ kasi nakita niya ang matinding pananalig ng kanyang ina sa kanya. At ang wine, pag wala na sa panahon nila, wala nang handaan. Nung araw, punong-puno ng kahirapan ng buhay, sa panahon ni Lord Jesus Christ, ay minsan-minsan lang sila naghahandaan. So, yung kasalan, ay nandyan lahat ang mga kamag-anak. So, pag nahinto na wala nang alak, wala nang kasiyahan na paliwanag ni Pastor Ed Lapis. So, kaya napakilos, nailunsad ni Lord Jesus Christ ang kanyang kauna-unahang miracle. At binuhay si Lazarus na kanyang kaibigan, kapatid ni Mary and Martha, 4 na araw ng patay. Yung anak ni Jairus na patay na 12 years old, ay napagaling niya rin. Huwag kang matakot, sabi kay Jairus, manalig ka lamang. And then, yung mga bulag, mga ketongin, kung ninanais nyo ay Lord Jesus Christ, na gusto nyo akong pagalingin, ay gagaling po ako. Sabi ni Lord Jesus Christ dun sa ketongin, ninanais ko na gagaling ka. Nilapitan niya, hinawakan niya ang ketongin, at lo and behold, na kuminis ang kanyang balat. At ang babaeng dinudugo for 12 years, naubos na ang kayamanan, naniwalang mapapagaling siya ni Lord Jesus Christ, mahipo ko lamang ang saya, ang laylayan na saya ni Lord Jesus Christ, ay gagaling na ako. Ganun katinti ang kanyang panalangin at pananalig. Kaya sila ay naniwala muna kasi bago kailangan ka kasing maniwala muna bago mo makita. Hindi yung to see is to believe. To believe and then you can see. Yan, matinding pananampalataya. Yan ang pananampalatayang may pagkilos. Dahil ang pananampalataya na walang pagkilos ay patay na pananampalataya. Malinaw po yan. So, kailangan magtiwala tayo ng todo-todo sa ating Panginoong Hesus kung saan niya tayo dalhin. At alam niya kasi kung ano ang the best sa atin. At hangad niya ang the best para sa atin. Kaya nga kung nabibigatan na raw tayo sa ating mga bagahe na ating dinadala, tayo rin ang may sala, ay ibigay daw natin sa Kanya. Sa Kanya ibigay, sa Kanya iitsa. Kaya utos sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast, iitsa all of your cares upon Him. Him, si Lord Jesus Christ, because He really, really cares. So lahat ng ating mga alalahanin, ibigay natin kay Lord Jesus Christ dahil talagang gustong-gusto niyang bigyan niya tayo ng kapahingahan at kapayapaan. Nasa atin na, mga kapanalig. Ang dyablo ay pumunta rito para tayo patayin, at sirain. Pero ang Lord Jesus Christ, na tunay na nagmamahal sa atin, nagpunta siya para tayo magkaroon ng buhay. Buhay na masagana, mahaba, masaya. Live in the now. Mamuhay ka ng ngayon. Huwag mong alalahanin mamayang tanghali, mamayang hapon, mamayang gabi, bukas ng umaga. Mamuhay ka ngayon.
si Thich Nhat Hanh na monk. Napakahusay magturo niyan. Siya rin ay naniniwala kay Kristo, although Buddhism siya. Napakahalaga ng tayo'y mamuhay in the now moment. So, ang ating paghinga, tinuturong maayos ni Thich Nhat Hanh, ay dapat alam natin tayo humihinga. I am breathing in and I am breathing out. At yung kanyang mga mantra, affirmation na napakaganda, turo, nandiyan po sa YouTube, ay subaybayan na lang ninyo kung gusto ninyong to live in the now. To live in the now. Utos ni Lord Jesus Christ din dito, kaya natin naisingit yan. Pero yung utos ni Lord Jesus Christ ang dapat nating unahin. Live in the now. Pagdadagdag lang yung mga turo nila Thich Nhat Hanh, saka yung mga magagaling magturo about meditation. At ipopokus mo, itututok mo ang pananatili mo sa akin sa bawat hakbang mo. At kapag ang ating landas ay humantong sa cliff, sa tuktok, sa matarik na bundok, ay tayo daw, sabi ni Lord Jesus Christ, ay be willing to climb it. Na pagka matarik na lugar, huwag tayong sumuko at lakbayin natin yan kasama si Lord Jesus Christ, na saka mayroon siyang tulong. Be willing to climb it with my help. Maging willing ka na gustuin mong akyating yung bundok na yan kasama ko, na may kasamang tulong. Hindi pa hirap, hindi pa sakit. Tulong. Yeah. Tandaan natin yan, tulong. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, my yoke is easy and my burden is light. So, pagka dumating daw yung lugar na kapahingan, ay ini-encourage tayo ni Lord Jesus Christ na take time to be refreshed. Na tayo daw ay magkaroon ka ng panahon na ikaw ay magpapresko, magpalamig, magpahinga sa aking presensya. At magalak ka sa mga napakagandang rhythm na sound ng buhay na namumuhay ka na super lapit sa akin, super dikit sa akin, close to me. At ngayon, ang pinaka-ultimate destination mo sa iyong paglalakbay, anak, ang pintuan ng langit. Kaya nga tumutok ka sa landas ng ipatatahak ko sa iyo at ipaubaya mo sa akin at ipahintulot mo na madala kita sa lugar na gusto kong pagdalhan sa iyo. Amen! Papuri sa Panginoon, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagiging active participation po ninyo. I really appreciate it. At ang tatalakayin natin susunod ay 3 po. Maiksi pero malaman. The law of victory, the celebration, nasa Exodus chapter 15 verse 1 hanggang 21 sa libro ni John C. Maxwell, The Leadership Bible. Ito po, sabi niya, leaders know the importance of identifying, celebrating, and remembering victories. Ang mga magigiting na leader ay dapat natutukoy ang mga kahalagahan ng pagdiriwang at pagtanda sa mga tagumpay, victories. After escaping Egypt, Moses led the people of Israel in a song of celebration.
Pagkatapos makalaya ang mga Israelites na 2 milyon sa pangunguna ni Moses sa utos ni Father God in Heaven, ay umawit ang mga Israelites ng kantang may pagdiriwang. The Lord drowned the Egyptian army in the Red Sea. Ang Panginoon ay nilunod ang mga Egyptian army sa Red Sea, ensuring that Israel, siniguro ng Panginoon na ang mga Israelites would never again have to run from Pharaoh, na hindi na kailang tatakas sa hari ng Egypt. Celebration is often the reward for victory. Ulitin natin to, mga kapanalig. Celebration is often the reward for victory. Ganito po ang pangalawa. The Rod of God. Ano po ang ibig sabihin ni John C. Maxwell dito? Nasa Exodus chapter 17 verse 3 hanggang 7. It says, sabi ni John C. Maxwell, God's people receive an important lesson on authority when they learned to trust God for provision. Napagtanto ng mga tao ng Panginoon ang pinakamahalaga na lessons sa autoridad, na nung natutunan nila kung paano magtiwala ng todo sa Panginoon para tanggapin nila ang lahat ng kanilang mga provisions, mga biyaya na galing sa Panginoon. Ito pa. Time and again, the Lord provided what they needed, thus demonstrating His right to lead them. Demonstrating ay nagpapatunay. Moses learned to depend on God as the ultimate authority. Si Moses ay natutong iasa ang lahat sa Panginoon, total dependence, at ang pinaka ultimate na autoridad. One of the keys, mga susi, isa sa susi na sa tagumpay ni Moses, one of the keys to Moses' greatness is the statement, Moses cried out to the Lord. Exodus chapter 17 verse 4. Leaders can earn their authority. Few individuals just give it to someone. God earned the trust of His people and earned His authority through several means. Ang mga leader ay natatamo nila, nakakamit nila ang otoridad, at bihira ng mga ibang tao ay ibinibigay, pinagkakaloob ito sa iba. Usually ay nakakamit natin ng authority, credibility dahil sa ating pagsisikap, dahil nakita ng mga tao na mabuti ang ating mga layunin. Sabi ni John C. Maxwell sa iba niyang mga libro, hindi mahalaga sa mga tao na ikaw ay maraming alam. Yes, hindi mahalaga sa mga tao na ikaw ay maraming alam. Ang pinakamahalaga sa tao na malaman nilang mahalaga sila sa iyo, na mahalaga sila sa iyo. Pag nalaman ng taong pinapahalagan mo ang tao, ay pahalagahan din kanila. God earned the trust of His people and earned His authority through several means. Ito po yung 4. Number 1, production. He made the way for His people to cross the Red Sea safely. Nakagawa ng Panginoon ng paraan, ng daan para sa kanyang mga tao para to cross the Red Sea safely. And then number 2, protection.
He eliminated the Egyptians' army in the Red Sea. Nagbigay ng proteksyon ng Ama sa Langit sa mga Israelites, sa mga tao niya, at tinanggal niya ang mga kalaban nila, which is mga Egyptians' army sa Red Sea. Nilunod ng Ama sa Langit ang lahat ng tauhan ni Pero na humahabol sa mga Israelites sa Red Sea. Number 3, provision. He provided manna. Ang mana po ay hindi po yung MANA na namamana natin o ano man nang namana natin sa ating mga ninuno. Ang mana po ay bread of heaven, nanggagaling sa langit. Ang pagkagising ng mga Israelites sa disyerto ay andyan ang bread of heaven, manna kung tawagin, and quail for the people to eat. Ang quail ay pugo. Nung nangangailangan, nagsawa na sa tinapay ng galing sa langit, ang which is manna, ang mga Israelites, 2 milyon po yan, ay nagreklamo na kay Moses. Sabi nila kay Moses, Moses, sawa na kami sa tinapay. Buti pa sa Egypt, merong sibuyas, merong ganito, merong ganon, at balik na lang kami sa Egypt. Mabuti pang maging alipin kaysa dito, mamamatay kami rito sa disyerto, dinala mo pa kami rito. So nung idinaing ni Moses kay Father God, Lord, Father God, nangangailangan humihingi ng karne ang aking mga tao, ang inyong mga tao, Lord, anong gagawin ko? Kahit katayin namin ang lahat ng aming mga dalang animals, kulang na kulang po. Ang sagot ni Father God kay Moses, Moses, mayroon bang imposible sa Panginoon? So pagkagising nila, pinuno sila ng Panginoon sa kanilang tent, sa kanilang kuta, ng napakaraming pugo. Hindi isang pugo, isang tao, kasi 2 milyon yun. Imagine niyo, daan. Ang isang tao ay meron siyang daan-daan na pwedeng kaining quail. So, ganun kalaki, kadami ang ipinadala ng Panginoon. Ang mga pugo sa disyerto hindi nakakarating doon. Ayon sa mga eksperto, dahil ang pugo hindi nakakalipad sa malayo, lalo na sa disyerto. So, dinala sila ng hangin dahil kay Father God in heaven, sa pagmamahal niya sa kanyang mga tao. Number 4, problem solving. Yeah. He produced water from a rock. Pagka dumadaing na sila ay nauuhaw, sasabihin sa leader nilang kay Moses, Moses, nauuhaw kami. Yung ibang tubig dito mapakla. Gusto namin ng malinis at masarap na tubig. So, binibigay yan, ipinagkakaloob ng Ama sa Langit sa pamamagitan ng baston. Pag itinapat ni Moses ang baston niya sa bato, ay lalabas ang tubig na masarap. At ang pangatlo po, mga kapanalig, na tatalakay natin galing pa rin kay John C. Maxwell, the law of the inner circle. Moses needed help. Sa Exodus chapter 17, verse 8 hanggang 13. Sabi ni John C. Maxwell, no leader can thrive without teammates. Totoo po yan. Hindi natin kayang gawin ng 10 tao. Ang trabaho ng 10 tao, hindi natin kayang gawin yan. Pero kaya nating himukin ng mga tao na tayo tulungan para gawin ang 10 trabaho. Ayon yan kay Dr. Mike Murdock, isa sa leadership secrets ni Lord Jesus Christ. Kasi naniwala si Lord Jesus Christ ng delegation, duplication, yan ang mga kailangan natin. Hindi natin kaya, no man is an island, na suluhin natin ang pagtahak dito sa mundo. Kailangan natin ng isa't isa, mga kapanalig. As the life of Moses illustrate, as Joshua and his troops fought the Amalekites, Moses held God's staff in his hands, yung basto niya, assisted by Aaron, ang kuya niya, and Hur,
isa sa magiting na leader ni Moses, members of his inner circle. No leader should ever take the journey or the credit by himself. Walang sino man na leader ang dapat na lumakbay sa nilalakbay niya or kuhanin niya lang ang kredito, sa kanya lang ang kredito by himself. Kailangan natin ng isa't isa. Kaya nga, number 2, greatest commandments, ang utos ni Lord Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. As you love yourself. Gusto kong idagdag ang nakuha kong mga tips. Hindi ko man naisulat lahat. Na galing kay Dr. Willie Ong. Napakaganda po. Ang sabi, paano magkakaroon ng swerte sa pera at sa buhay? Doon po sa ipinasa ko sa aming cleaning team, may drawing. At namin naman niya, hindi siya mahusay mag-drawing. Kaya mababang daw talaga ni Dr. Willie Ong. Kaya pinagpapala. At service giver. Itong si Dr. Willie Ong. Naka 6,000 videos na siya. So, dalawa ang kanyang illustration. Ang nasa kanan ay yung hagdanan. Ibig sabihin, mag-aaral ka mabuti, maging masunurin ka sa magulang mo, masunurin ka sa batas, lalo na masunurin ka sa Diyos. Mag-aral, after mo mag-aral, ikaw ay maghanap ng trabaho sa iyong profession na hinanap, gustong gawin, right? Nagtatagumpay ka na, at kung totoong tunay na nagtatagumpay ka na, nandun ka na sa taas ng ladder, ng hagdanan, ng iyong tagumpay, ay akala mo, sabi ni Dr. Willie Ong, yun ay mananatili ka sa taas. Hindi ganun ang buhay. Na pagka nasa taas ka, ay mananatili ka sa taas. Hindi ganun ang Diyos na ibibigay sa iyo ang lahat. Kailangan mo rin pagsumikapan. So, ang illustration niya, hindi dire-diretso. At ang mga layunin mo, sabi ni Dr. Willie Ong, ay kailangan bounded, gumagalaw, movable. Halimbawa niya na kung ikaw ay gustong maging Miss Universe, at kung hindi ka naging Miss Universe, napadpad ka sa isang beauty pageant naman, o kaya sa ibang mga talento mo, ay pahalagaan mo yun. At kailangan pag i-prophesy mo ang iyong tagumpay, at kailangan handang-handa ka lagi, parang mga boksingero. Hindi pa lumalaban, hindi pa nila alam, kilala ang kanilang kalaban, pero sila ay naghahanda na. So kailangan daw nating intindihin, gawin ang self-fulfilling prophecy. At laging handa sa isip, sa gawa, at talagang yung expectation mo pagka tinawag ka ng Panginoon, ito, dahil handa ka na, ibibigay ko sa iyo ito. So, inayunan na yan ni Dr. John C. Maxwell, is too hard to prepare when opportunity comes. Kung ikaw ay maghahanda lamang ngayon, pero nandyan na yung oportunidad, ay hindi. So, si Dr. Willie Ong, napakaganda rin ng kanyang sharing. Sabi niya, in-applyan ko lahat ng mga istasyon sa Channel 2, Channel 7, sa mga radyo, dahil gustong-gusto ko talaga makatulong. Sa clinic ko, ay limitado ang natutulungan kong tao. Kung magsusulat naman ako ng libro, dadami ang matutulungan ko, pero nung araw, sabi niya, kailangan pumunta sa radyo kasi naipayo sa akin. Kailangan makilala ka, masabi mo sa taong bayan, sa bansang Pilipinas, na ikaw is Dr. Willie Ong, na isang doktor na gustong maglingkod sa Diyos at sa tao. Ay in-applyan ko lahat yan. Ano nangyari? Sabi niya, inayawan ako, pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Eto na ngayon, nag-turn out na yung pagpapractice ko lagi, kahit inayawan ako ng mga in-applyan ko sa Channel 2, 7, mga radyo, ay nung eto na, who knows, na sabi niyang biglang umikot ang mundo, at
meron ng social media, meron ng YouTube, Facebook, sabi niya. Sa kanyang pagpipipara, sa kanyang kahit nabigo siya, ipinagpatuloy niya, pati nga yung pagtakbo niyang bilang senador noong 2019, hindi na nakaraan, as a vice president natalo, pero sabi niya, hindi ako natalo sa pagkatao ko dahil mabait ako at nakilala pa ako ng mga tao. Kung dating 35% million nakakakilala sa akin, naging 60% or 65% or 90%. Ganon na siya kakilala. Katanyag si Dr. Willie Ong dahil sa kanyang layunin. Dahil movable ang kanyang layunin. Flexible. At lagi ang layunin niya ay tumulong. At naging Couples for Christ pangaraw siya, silang mag-asawa. At kami rin, ng aking Reyna Rosa, ay 6 years na Couples for Christ. Maraming natutunan at natutong magbasa ng Bible at napakagandang brotherhood, sisterhood po yan sa Couples for Christ. So, kailangan daw maging flexible kung dahil magkasama daw dapat talaga ang swerte at pagsisikap. Kung ano man ang gusto mong mangyari sa buhay mo na hindi nangyayari, ay proceed. Proceed. Practice. Gawin mo ng mabuti ang iyong ginagawa at paghandang-handa ka na ibibigay sa iyo. Kaya yan ay matatawag ding swerte kasi nga naghanda ka rin. Katulad ni Dr. Willie Ong, nung araw inayawan siya ng mga in-apply niya kasi mabagal daw siya magsalita at sayang daw ang time slot, time sa radyo at TV. So, inayawan siya. Pero dahil ipinagpatuloy niya ang maganda niyang layunin at ang kanyang pagtulong sa mga tao, napaganda layunin na tutulungan ng mga tao. Siyempre, dahil mahal na mahal natin ang Panginoon, kaya tayo tumutulong sa kapwa natin. That's it, mga kapanalig. God is forever in control. Maraming salamat sa inyong muli, sa inyong lahat. Shoutout kay paring Arnold, kay paring Junel, Kuya Romy, Sister Jean, sa aking mag-iina, sa aking beloved, very loyal cleaning team, the Happy Cleaning team. Happy to serve for over 12 years now. Aming mga subcons, tulad nila Brother Alan, na nag-meeting kami kapon, napaganda ng aming pag-meeting. At sinasaluduan ko kayo lahat, pati kay Brother Jose Molano na aming cleaning technician, part-time, sa aming support team, na sila Brother Harry, anak ko DJ, pati kay Brother Mark Anthony, na sinamahan kami sa carpet shampooing sa isa naming kliyente. Maraming salamat din sa Makaranas Brothers, kay Brother Ludi at Brother John, Brother Ronnie Cardona, at sa lahat ng mga nakikinig, kay anak ko Patrick na lagi nakikinig din kasama ang kanyang lola, at tapos na yung kanyang final medical, na asawa nga siya ng panganay kong si Demi. So hopefully sa grasya ng Panginoon makarating na rin dito ang anak ko, manugang kong si Patrick. At talagang kahanga-hanga rin itong anak kong Patrick na ito. Nung isang gabi, nag-chat sila ng anak kong si Demi. Nasa bahay kami, kasi magkasama pa rin kami sa bahay nila Demi. Ay, sabi ko, boses ni Jim Ron yun doon sa cellphone ni Demi. Sabi niya, si Patrick po yan. Wow! Sabi ko, napakagaling ipalo si Jim Rohn. Napakaganda ng kanyang mga turo, mga quotes. Tatawa ka, talagang ma-ignite ka. At magkakaroon ka ng kamalayan about mga layunin sa buhay mo, kung paano gumawa ng goals, kung paano gumawa ng plans, at marami pang iba. Dahil sabi ni Jim Rohn,
If you work harder on your job, you can make a living. However, if you work harder on yourself, you can make a fortune. Yes, mga kapanalig, sundan niyo ako. If you work harder on yourselves, kapanalig, you can make a fortune. Ibig sabihin dyan, hindi mo pahirapan ang sarili mo, kundi i-invest mo ang pera mo, ang enerhiya mo, ang oras mo para magbigay ng add value sa sarili mo, sa pag-aaral, pagbabasa ng Biblia. Sabi ni Jim Rohn, unang basahin ng Biblia, and then self-help books. Turn your car into mobile classroom. Pag tumutok ka sa isang topic, halimbawa gusto mo maging mabuting leader, in 5 years, sabi ni John C. Maxwell, 1 hour a day. In 3 to 5 years, ikaw na expert sa isang subject na yan. Halimbawa, pinili mo ang leadership, ay ikaw ay magiging mahusay na leader. At lahat ng i-invest mo sa sarili mo, ibabalik. Pwede ka pang trabaho ng mayroon kang napapakinggan. At lalo na pag ikaw ay nagdadrive, especially long drive, yan ang mga dapat na pag-consume na sa oras na ibinibigay ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, at 8,784 hours a year ang talagang tapat na tapat ng Panginoong idinideposito niya sa ating life account. 8,784 hours, which is 366 days kasama ang leap year times 24 hours. That's it. Maraming salamat. God bless. Papuri sa Panginoon. Bye-bye now.